Mga balitang pambansa. Ipinagpatuloy ng Korte Suprema ang oral arguments para nga sa kontrobersyal na paglilipat ng 89.9 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth papunta po yan sa National Treasury. Binigyang diin ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na dapat ang pondo ng PhilHealth ay gamitin lamang sa mga programa ng state insurer. Sinabi kasi ng Department of Finance na ililipat sa National Treasury ang pondo ng PhilHealth para sa gastos sa urgent national projects tulad po ng Panay Guimaras Negros Island Bridges Project. Kinuwestiyon din ni Lazaro Javier kung bakit kailangan pa ng pondo ng PhilHealth kahit manggagaling naman sa Export-Import Bank of Korea ang mahigit 174 na bilyong pisong pondo para rito. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, hindi pa nagsisimula ang PGN Bridges Project kaya wala pang nagagastos para rito. Magpapatuloy naman po ang oral arguments tungkol sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa Marso 5. Samantala, nanindigan naman po si Senator Chis Escudero na hindi kailangang simulan na kaagad ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Wala daw dahilan para magpatawag ng isang special session. Pwede lang daw siyang magpatawag nito kung papayag ang lahat ng majority at minority leader ng Senado pati ang House Speaker. At pangalawa, kung ang dahilan ng pag-convene ng sesyon ay para sa isang urgent legislation. Para sa kanya, hindi maituturing na urgent legislation ang impeachment ni VP Sara Duterte. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Senado at Kamara tungkol po sa inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga ng kinakaharap niyang impeachment case. Binigyan sila ng 10 araw para makapagkomento. Matatanda ang kinikwestiyon ni VP Sara ang naging proseso ng impeachment ng Kamara. Hiniling din niya na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at Writ of Preliminary Injunction ang Korte Suprema para mapigilan po ang Senado na isagawa ang impeachment trial. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa TRO ang Korte Suprema, pero ikinatuwa naman ng kampo ng bise ang naging tugon ng Supreme Court. Naniniwala raw silang patuloy na tutugunan ng Korte ang mga legal na issue sa impeachment ng Vice Presidente.